Aminado ang PhilHealth na bumagal ang operasyon nila matapos ma-hack ang kanilang website. Pangamba ngayon ng mga pinagkakautangan nilang ospital baka lalong ma-delay ang bayad. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. 6 na araw na lang bago matapos ang countdown na yan ng Medusa ransomware. Ilalabas na raw nila ang datos na nakuha sa pang-hack ng electronic system ng PhilHealth. Yan ang dahilan kaya isinara muna ng State Health Insurer ang kanilang website. Apektado rin daw nito ang kanilang operasyon. Nangangamba tuloy ang grupo ng mga pribadong ospital na baka lalo bang maantala ang bayad sa mga nakabinbing hospital claims na aabot sa 27 billion pesos. Baka raw tamaan ng operasyon ng mga maliliit na private hospitals. Pagka walang bayad ng PhilHealth, mawawalan ng pondo rin ang hospitals. The worst that will happen initially siguro, sasabihin nila sa ating mga beneficiaries ay hindi muna namin i-deduct ang PhilHealth portion. And magbayad muna po kayo, out of pocket lahat muna. Sabi naman ng PhilHealth, may 90 days pa sila sa pagproseso ng claims. Oras na maayos sa kanilang system, itutuloy na ito. Siguro naman po ay hindi mangyayari at hindi aabutin na ang mga ospital ay hindi magdideduct ng mga claims ng mga pasyente. Lalong-lalo na po that the process in itself is an automatic deduction. Sa ngayon, naka-down pa rin ang website ng PhilHealth kaya hindi pa rin magamit ang ilang serbisyo. Mano-mano rin muna ang pagproseso sa claims at iba pang serbisyo. Pero posibleng maibalik na ngayong araw ang online services gaya ng e-claim system at member portal. Kahit maayos na electronic system na state insurer, paano na impormasyong pinangambahang nakuha nga ng hackers? Sabi ng PhilHealth, hindi naman dapat mangamba. Hindi raw nasilip ng hackers ang personal o medical information ng mga PhilHealth member. Mostly kasi yung nakita natin are mga ID ng ating mga employees kasi nga ay mga yung mga computer na na-issue sa ating mga employee ang mga kasama sa na-hack. Nauna nang sinabi na IT expert na si Art Samaniego na hindi dapat ismulin ang Medusa ransomware group. Matinig-an niya ito na nang bibiktima rin ng US websites. Pero di raw dapat patulan ng gobyerno ang hinihirit na $300,000 o 17 million pesos na ransom. Wala. Kasi mga criminal to eh. Dapat huwag tayong makipag-negotiate talaga sa mga criminals. Tama ang ginawa ng PhilHealth. Sinabi ng PhilHealth with advice from DICT na huwag magbayad ng ransom. Kasi pag nagbayad ka ng ransom, masasanay itong mga to at mambibiktima ulit. Sinagundahan yan ng PhilHealth. We will follow the government's rule that there is no ransom payment. We will not pay any ransom for this matter. Pero tingin ni Samaniego, maaaring may pagkukulang kaya nangyari ang insidente. Hindi secure yung mga endpoints. Endpoints, ibig sabihin yung mga laptop at mga computers nila. So dapat sinecure nila yun ng maayos, dapat updated yung mga intrusion prevention nila saka intrusion detection system nila. Baka nga ngayon pirated pa yung mga antivirus nila, no? Actually, tama naman po yung ginawa ng PhilHealth. Hindi sila makikipag-deal with these kidnappers. Kasi parang pareho lang din yan. Kidnapper din yan na yung hindi dapat we do not compromise or else tama sila uulit-ulitin yan sa iba namang ahensya ng gobyerno. Pero sana ngayon pa lang gawa na ng paraan yung ibang ahensya ng gobyerno kasi uulit-ulitin nila yan di ba? Uulit-ulitin nila yan na mag-hack tapos hindi nga natin alam baka bulilyasuhin yung mga data natin. Kung ano man, lalo na pag pinasok sa system, lalo na nagbabalak pa naman tayo na magkaroon sa immigration ng AI, di ba? So, baka mamaya, mabulilyaso yan, mas lalo lang maano tayo. Kasi dapat kaakibat ng technology, yung security. Alam nyo ba sa ibang bansa, ang mahal ng bayad sa mga nagsisecure na mga data, nagsisecure na mga website? Ang mahal ho yan. Talagang talagang para lang hindi sila mapasok ng mga hacker. Sobrang mahal ang binabayad para ewan ko tama si baka yung mga computer alam mo naman minsan manyakol, di ba? Hindi kaya kayo mga manyakol. Huwag kayong ng mga you earn mga ganyan-ganyan, mga ex-ido, ganyan-ganon.
Kasi nandyan talaga ang mga virus. O, kaya mag-Mac kayo. Di, biro lang. Di ba? Hindi natin alam. Yung mga bumili ng laptop, baka yung mga sa PhilHealth, mga mumurahin yung binili. Kasi yung kalahati doon, kita nung boss doon, hindi natin alam. Diba? Mumurahin. Tapos yung software na antivirus nila, anti-spyware nila, yung trial lang. Kasi may mga ganun free trial lang. Kasi hindi na rin nyo. Bakit? Mahal na may bayad na Oh. Pero sa budget, nakalagay yun doon. Antivirus yung mga software. Tapos pagpapakita, meron, di ba? May antivirus. Pero yung totoo lang, trial lang pala yun, walang bayad. As after 30 days, expired na. Lalo na kapag nasa government, wag manood ng ganyan. Oo. Actually, dapat nga hindi inuuwi. Dapat iba ang, ewan ko nakikita, although pelikula to, pero nakikita naman natin sa mga pelikula, di ba, sa Amerika, ewan ko kung ginagawa talaga nila yun, paggamit ng government, bawal iuwi, bawal ilabas yung computer. Kung gusto mo mag-computer ng sarili mo, personal mong gamitin mo. Baka mamaya, alam mo naman tayo, maparaan tayo mga Pilipino Magre-request ng computer kasi kailangan natin para sa trabaho, pero sa totoo lang, kung saan ginagamit. Diba? Minsan, pinapagamit pa sa online class ng anak natin. Tapos yung anak naman natin, naku, kung anong online ang pinapasok. Yari na! Hindi totoo yan. Walang biro. Ang talagang sumisira sa mga yung mga ganyang website, di ba? Diyan ang pinapasok. Naalala ko yan May pelikula yan Diyan sila talagang kumikita. Parang ginagamit lang nila yung mga orange sites. Tapos hinahack na nila yung mga credit card. Kasi nga, alam mo naman, ng tao, basta lang makita ano man tawag doon? Hindi ko kasi pasensya na, hindi ako sanay sa mga ganyan Ayoko yung mga VIP members, ganyan-ganyan, di ba? Ipapasok mo yung card mo doon, hindi mo alam. Pagpasok mo nung card mo doon, nalaman na pala nung website na yon, yung card mo, ginagamit na sa iba. Kaya nakakatakot yan. Walang biro. Kaya nga nakakatakot kahit yun sa mga minsan yung sa mga Lazada at saka sa Shopee. Hindi naman sa sa lahat ng kahit wala akong pinapanigan. Shopee, Lazada, TikTok, wala akong pinapanigan. Nakakatakot talaga yan. Kaya nga mas maganda yung GCash Hindi ako nagpo-promote ng GCash, sabi ka naman. Phishing. Alam ko phishing. Hindi yung GCash, di ba? At least yung GCash, pag wala ka lamang pera doon, sakto lang ilalagay mo doon pambayad. Di ba? Tama. Although, bisa nahahack pa nga yung GCash, di ba? May mga nagre-reklamo pa, nababawasan sila. Kaya maganda yung GCash, at least hindi mo kailangan lagyan ng malaki. Kung ano lang yung bibilin mo, yun lang ilagay mo. Para at least, kung mahak man, wala makukuha sa'yo.